Yung ikukwento ko sa inyo, before, wala pa siyang experience sa Australian clients. So kapag nag apply siya ng job post, kahit merong like nakalagay na looking for someone na merong experience sa BAS, GST, ina-applyan pa rin niya. And ngayon, tingnan natin kung gaano nakalaki yung naging shift or yung change sa career niya. Kasi kahit ako na-inspired sa kanya, I don't have any experience working with Australian clients except for clients na ang ginagawa lang is invoicing or sales invoices. Pero itong i-introduce ko sa inyo is ang mga clients niya ay puro Australian. She started na walang background sa GST, BAS, pero lahat ng clients niya ay Australian clients. So, paano niya ginawa yun? And paano ba niya nakuha yung ganong karaming client? And sobrang na-amaze ako sa experience niya and na-inspire ako na maghanap din ng clients right after ng call namin. So, kung interested kayong malaman yung story niya, please keep on watching until the end. Do not skip para wala kang ma-miss na tips and tricks na share ko throughout the video. So, without further ado, let's get started! Kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kaji, Virtual Assistant, Executive Assistant, Bookkeeper, Accountant. So kahit anong work, pinapasok ko, basta't online, kasi online work is amazing! Sa channel na to, dinidiscuss natin more on online work, tips and tricks, and mga success stories. So kung interested ka sa mga topics na yon, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kang ma-miss na video na ina-upload ni Kaji every single week. So, kilala niyo na siya kasi last year na-interview ko na siya. Let's all welcome Nestle. So, let's start. So, Nes, Yes. galing ka na dito dati. Na-interview na kita before. Parang nung June. Basta tanda ko lang, April ako nagka-first client. March ako gumraduate sa yung sa zero na challenge, na 30 days challenge. And then, ang una kong kinuha QuickBooks nung January. Tapos, naglabas ka ng challenge for zero ng March yata, yung February, March. Basta graduation namin, birthday mo. Ayun. Mm-mm. Ayun, tas nagtatry na akong, actually, yung kwento ko dati, nagtatry na akong mag-apply habang nasa challenge. May nag-interview na nun sa akin sa US, QuickBooks, ganun. Pero hindi yata kami meant to be, kaya okay lang. Then after 1 week nung graduation natin dun sa zero, ayun, kasi nag-ano lang ako nag-check sa mga job site. Nagtatry kahit wala pang experience, nasa challenge pa lang. Then after 1 week nun, yun yung first client ko. Buti na lang nag-avail ako ng zero kasi nandun talaga ako. Zero na ako. Hindi na Zero ako na. nagko-QuickBooks. Puro dun yung clients ko. Okay, so lahat ng clients mo ay zero ang gamit. Yes. Yung mga clients mo, taga saan? Lahat sila Australia. Australia. Bali, Okay. bali may naging offer ako sa UK. Mm-mm. Parang last week lang. Kaso hindi siya pasok sa sa schedule. Kasi Uh-uh. di ba, mami, may inaasikasong bata. Kaya hindi kami nagsawak, sayang. May UK na sana. Okay lang yun. So, ah, Nes, i-remind mo nga kami, may background ka sa accounting? Wala. May background konti, basic. Hindi naman ako graduate ng 4 years course na accountancy. Parang 2 years lang, basic lang. Tapos ang experience ko, nag-accounting staff ako. Ah, Pero okay. noon, coach, nabakante din ako, parang ilang taon kasi 'di ba, nagkaanak. Ilang taon ako nabakante, kaya 2021 pa kita nakita sa sa YouTube. Naungot na ako ng sa asawa ko, sabi ko gusto ko ng laptop, gusto ko magkatrabaho. At yun nga, 2024 ako naka-avail ng challenge. Noon na nagtuloy-tuloy. Ayan. So, ibig sabihin, wala kang background sa BAS, GST ng Australia Wala. before. Okay, wala. 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 Oo. Pero, nung nag apply ka, karamihan ba dun sa mga
ina-applyan mo, doon sa mga client na meron ka na ngayon yung mga, kasi puro Australian yan, di ba? Oo. Sa job post ba nila may nakalagay na looking for someone with GST or BAS experience? Yung first two clients ko, hindi naman nila required na kailangan may alam ka. So, okay lang. Doon na lang din ako natuto. Tapos itong yung kinuwento ko sa'yo last time na may kaka-hire lang sa akin. Tinanong nila kung marunong ako sa bus. Sabi ko, wala akong experience. Okay lang daw yun kasi matututunan naman. Pag tagal-tagal. Ayun. Ayun. So, ibig sabihin, kahit wala ka talagang experience, kasi feeling ko naman kasi ang pinaka magandang experience sa BAS or sa GST or sa kahit anong taxation ng ibang bansa is kapag na-hire ka na nila. Pero Mm-mm. ang mahalaga, at least ginawa mo yung part mo na you do your research. Ano ba yung BAS? Ano Yes, ba yung okay. GST? Di ba? Para at least may idea ka lang kung ano yung Oo. binabanggit nila. Pero yung experience talaga, hindi siya agad-agad makukuha without you working sa real clients. Yung mga clients mo, aware sila na may existing clients ka. Ayan, yan yung inaano ko din. Talagang, at mas, hanggat maaari, inaano ko, sinasabi ko na, sabi ko may client ako, ganyan. Kasi mahirap. Oo, mahirap magsinungaling. Oo. Nakakatakot. Yung third client ko, sinabi ko sa kanya na may isang job ako tuwing Wednesday. Yun yung first client ko, part-time lang siya. Sabi niya, okay, so hindi ako mag-work ng Wednesday. Monday, Tuesday, Thursday, Friday. Tapos itong last, sabi ko sa kanya, yun nga, may isa pang job. Kaya sabi niya, kakausapin niya. Sabi ko kasi nagre-range lang naman yung hours ko sa 4 to 5 hours. Yung kanya, kasi puro part-time lang coach ina-applyan ko, hindi ako Oo. time. Ayun, alam naman nila. Kaya nga yung isang client ko na last, kakausapin daw niya yung isa kong client para sa reference. At Oo. kasi talagang yun ang pinupush ko. Pati sa time coach, may Mm-mm. client ako na hindi, lahat ng client ko, hindi sila nang hihingi ng oras ko. Pero ginagawa ko, binibigay ko kung anong oras ako nagtrabaho. Which is, Yes. yun yung feeling ko, kaya naging kami, okay yung namin, partnership namin. Yes. Ang galing. Na-appreciate daw nila. Ginagawa ko kasi parang honesty ba ang tawag doon. Basta yung Oo. mabuo yung tiwala ba sa akin. Mm-mm. Alam mo ba, last week, last week ba yun? Or last week pa? Basta, ano lang, noong September, sa Upwork naman ako, hindi na ako nag-a-apply talaga kasi okay na ako sa client na meron ako eh. So, parang okay na ako dun sa number of clients na meron ako. Pero, since meron na akong review sa Upwork, mga ganyan, and may mga na-close na rin akong client doon before, minsan may nagme-message sa akin. Tapos, nag-message tong isa, sabi niya, Jeanette, na-impress ako sa profile mo, ganyan-ganyan, and would love to learn more about you. Sabi niya, if you can have a look dun sa job post daw nila, tapos sinad niya yung link na nakalagay dun. And kung gusto ko daw na mag-apply ako. So, tingnan ko yung job post. Ang nakalagay dun, title pa lang, full-time e-commerce bookkeeper. So, dun pa lang sa full-time na word, parang sabi ko, ay, hindi ako para dito. So, minessage ko siya kasi nag-message siya eh. So, nireplyan ko siya. Sabi ko, hi, ganyan yung name niya. Nakita ko na you're looking for someone na full-time na mag-work sa inyo. However, sabi ko, binasa ko naman yung job post, pero in terms of yung full-time na sinasabi niya, I don't think na mag-fit kami doon kasi sabi ko, I have existing clients, ganyan-ganyan, and I don't want to be considered as a full-time employee pagdating sa kanya. So, kung open siya sa role na flexible, pero nagagawa ko pa rin yung work sa Oo. kanya, sabi ko, pwede tayo mag-usap. Tapos nag-message siya. Sabi niya, Jeanette, sure, let's talk about it. So, ibig kong sabihin dito is, kung alam mo yung time mo, like, kung meron kang boundaries between work and personal life, di ba? You can set rules sa mga clients mo na, I'm only working, let's say, kunwari, Monday to Friday from, let's say, 10 a.m. to 2 p.m. Pwede mo sabihin yun sa client mo, di ba? Oo. So, Oo. yes. And Super, natutuwa ako na ginagawa ko siya. super blessed sa mga client kasi nire-respect nila yung time ko. Pag nagsabi ako sa kanya na, ay, pupunta ako sa school na ganito kasi may activity sa anak ko, okay daw, no problem. Ganun. Ay, nakakatuwa. So, simula nung in-interview kita dito sa YouTube,
hanggang ngayon, ano na yung shift na nangyari? Madami na. Masaya ako sa ano, sa status status ng buhay. I mean sa ano coach, masaya ako sa career ko kasi dati 'di ba talagang nag-aalaga lang ako sa anak ko, nasa bahay, tapos walang income. Ay, Mm-mm. okay na okay kasi nakakabili ako ng gusto ko, ng mga kailangan ko, Yes. ganun. Tapos sa learnings, kasi yung isa kong client, yung third client ko, ano siya, malaking impact din talaga pag yung client mo marunong, tas hands-on sa business. Ang dami kong natututunan. Ang dami Yes. kong nalaman. Kung sabi nga niya sa akin, ano, I've learned a lot daw. Tapos ito, nang ano ko, parang nagbanggit lang ako kasi naka 1 year na ako. Nagbanggit ako sa salary na pwedeng mag-increase, gano'n. Ah? Basta magbuo lang ako ng letter. Ayun, nag-ano sila, tapos nag-feedback sila ng maganda, kaya nadagdagan. Sa ano pa nga ako, sabi ko, "Hala, pag naghingi ako, baka mamaya kasi mga nababasa ko parang tinatanggal na gano'n." Saka Ah? sila, nag-ano sila, starting nitong September, August ako nag-anniversary, September nag-increase sila ng kahit yung isang first line ko, nagulat din ako. Sabi niya sa akin, "Oh, you add ganitong dollar sa sahod mo." Siyempre, tuwan-tuwa. Oo. Super blessed nga coach talaga sa mga client. Nakakatuwa. Oh, natutuwa ako para sa iyo. Alam mo ba? Kasi today may schedule kasi talaga ako namang interview. Tapos nag-message ka nung nakaraan, no, 'di ba? Sabi mo, Miss Kaji, pang ganitong client ko na to. Sabi ko, ay, sabi ko, na-interview ko na yan, 'di ba? Si Nestle, sabi nila, opo. Sabi ko, tanong mo kung gusto niya ulit. Kasi marami na siyang ano, marami pa siyang ikukwento. So, Nestle, simula nung, I mean, before ka, di ba, kasi baka may mga bagong nanonood sa, like, bagong follower ni Kaji, so baka first time ka nilang makita, baka hindi pa nila napanood yung first video mo. Can you remind us, before ka maging virtual bookkeeper, stay-at-home mom ka? Hmm. For how many years? 5 years, 6 years, Oh, mga 6 years. Pero before that, nasa corpo ka din. ganun. Tapos napastop ka sa corpo dahil sa baby, family? Nagpakasal, tapos nag-baby, walang mag-aalaga sa baby, ayun, kaya sa bahay lang. Ay, sana all. Alright. Ang dami mong updates. Oh, Nakakaloka ka. coach, ano pa, isa pa sa mga nanonood, sa LinkedIn, pag naka-optimize, pag maayos yung profile nyo, talagang may nagre-reach out sa inyo. May mga offer din ako doon, kaso full-time din yung hinahanap nila. Sabi ko, hindi pwede kasi nga may anak ako. Yung like ko sinasabi, kahit sa mga client ko, may inaasikaso akong anak. Yes. Yun din ang ano, di ba? Yung halimbawa, kapag full-time, kahit sobrang ganda ng rate, pero alam mong hindi siya swak sa lifestyle mo or sa schedule mo. Parang okay lang na hindi ko makuha. Basta like happy ako dun sa, halimbawa, kasi ano siya eh, minsan kasi, like, parang, kailan ba yun? Basta, nung nakaraan din, yung parang naiyak-iyak pa ako. Nung nakaraan, naiyak-iyak kasi meron akong client, though hindi naman siya yung iniiyakan ko, yung isa pa, is ano, kumbaga, yung role ko sa kanya is hindi kubet. Ah, Pero dahil ni-refer siya ng existing client ko, inaccept ko siya. Kasi originally, bookkeeper. Tapos gusto niya, mag-add ng admin. Eh, ayaw ko ng admin. So, nung una, parang tinanggap ko, admin plus bookkeeper. Pero ang nagiging end kasi is more on admin, less ang bookkeeping. Tapos everyday may meeting kami 7:30 hangga. a.m. Monday to Friday. Oh, everyday? Everyday. So sabi ko, parang hindi ko talaga to bet. Parang ang bigat sa pakiramdam. Kasi Ganyan. ihahatid ko pa si Ichigo sa school. Mm-mm. Tapos, parang nagmamadali ako na, ganitong oras na yun yung meeting. Tapos pagdating ko sa upuan ko, haggard na haggard ka na. Yung... Oh, maganda talaga kasi 'di ba sabi mo nga, freelancer tayo. Hawak na Mm-mm. time natin. Tayo ang boss sa ginagawa natin. Yes. Yun. True. Ay, may isa kong client na ganyan, nag-offer siya kasi nag-maternity siya. In-offer niya sa akin yung parang customer service. Sabi Mm. ko, yun nga, sabi ko, hindi ko kaya kasi, sabi ko, pag bookkeeping task, pwede. Sabi ko sa kanya, kung gusto mo, i-refer kita sa mga kakilala kong VA. Okay naman sa kanya, tinanggap niya. Tanggap tapos ako ang mahihirapan. Oo. Tsaka parang ano din, pag
kumbaga, tinanggap mo, tapos hindi mo naman bet, mawawalan ka ng gana mag-work. So, syempre, magre-reflect sa'yo yan. So, mababago yung tingin sa'yo ng client mo, di ba? Pa yung result na lalabas sa work mo. Yes. So, yun yung iniiwasan natin. So, oh my God. So, happy naman. Like, yung anak mo, ilang taon na? 7. So, 7 na siya. so everyday nahatid at sundo mo siya sa school. Oo, coach, nakakailang balik ako sa umaga, sa hapon. Pero okay yun sa client ko. So, yun, kahit hindi nila sinasabi sa akin na sabihin mo kung anong ginagawa mo. Ako mismo nagchat-chat, sabi ko, I will just go to school, ganun. Oo. Para lang aware sila na pag nag-chat sila, hindi ka kagad makakareply. Totoo, yun. Yes! Oh my God. Yung mga client mo, anong klase ng industry yung ginagawa nila? Yung pang maganda, iba-iba. Kaya curious ako sa lahat ng, may isa ako ng e-commerce, tapos services, mga fabrication, tsaka electrical. Yung isa, trade, tapos itong bago lang. Kaya gusto ko siyang i-accept kasi bagong experience. Ano siya, restaurant, coffee shop. Eh, Wow. yun ang everyday din sila open. Sabi ko, edi yung business Monday to Sunday. Sabi ko, obligado ba akong magtrabaho ng gantong weekend? Oo. Basta yun, mag-usap-usap lang kami, mag-update. Ayun. Ang galing. Alam, parang naano ko na parang yung kamay ko gustong mag-send ng proposal. Dahil sa mga kinukwento mo sa akin. Alam mo ba, wala Hmm. akong experience sa Australian clients. Ang Ah, experience ko is more on creating invoice lang. Pero yung, do meron isa akong before, pero napakasaglit lang. So, yung experience mo, kung i-compare mo sa experience ko sa Australian clients, mas malaki yun sa'yo kaysa sa akin. So, parang all, na ano all, ko na, gustong-gusto, parang gusto ko ng Australian. oh, coach, kasi yung nga, siguro mababait din niya napunta sa akin. Mga ano sila, kaya ang nilalagay ko din sa profile ko, gusto ko yung mga family-owned business. Mm-mm. Parang ano mo siya parang iisipin mo na business ko din to, ganun. Ayun. All around nga, ultimo coach, dati wala tayong payroll sa challenge, di ba? Oo. Payroll na ako. Ay, ibang level. Bank payments, online banks. Ayun, sabi ko, posible pala yung ginagawa ko dati as accounting staff. Lahat siya ginagawa ko virtual, online. Oo. Nagbabayad ako ng mga supplier, Oo. online banking, tapos nagpa-follow up ng mga customer. Ang maganda lang sa follow up ko through email, SMS, hindi call. Sila bahala sa call. So, ibig sabihin, pinagkatiwalaan ka na talaga ni client mo. Siguro nga, coach. Mm-mm. Kasi kung hindi, for sure, hindi kanya pagkakatiwalaan magbayad ng mga ganyan, ganyan. Oo, nag-open ako ng ano nila eh. Kaya nga, nung first time niyang ginawa yun, sabi ko sa kanya, i-check mo muna kasi Oo. amount, nakakatakot. Ganyan din ako, girl. Kaya sabi niya ito nagkakamali sa BPay. Sabi ko, hindi, i-check mo muna, baka magkamali. Siyempre, pero yun. Di ba? Kahit sabi ko, man yan, tapos malaking amount. Mm-mm. Okay, so Ness. So, for sure, maraming nanonood ng video na to na ma-inspire sa story mo. So, any words of wisdom or any advice na you want to share sa kanila sa mga gustong maging virtual bookkeeper pero like afraid to do it or nagda-doubt sa kanilang sarili or para like kung kinaya mo, kakayanin lang nila. Pero ano yung ginawa mo na sa tingin mo naging very useful sa journey mo kung nasan ka ngayon? Una doon, yun nga, kailangan mag-show up ka palagi. Kasi nung after ng challenge, kasi sa sarili ko dapat pag may gusto kang gawin, gagawin mo talaga. Nag-take ako ng challenge. Tapos nagtatry lang ako mag-check sa mga job site every day. Tapos nung after, kahit may client na ako, wala, meron kasi sa akin na parang gusto kong itry kung mapapansin ba yung resume ko, yung proposal ko. Kung hindi, siguro ako nagkaano ng maraming client. Kasi basta nagpapasa ako, basta pag nakikita ko, oy, may experience ako dito. Or kahit nung umpisa, kahit wala, tatry ko lang, kung pansinin, okay. Pag hindi, edi okay lang din. At least, 'di ba, nag-try tayo. Tapos pag may nag-reach out, edi good. Yun ang ginagawa ko everyday. Sa client, nag-show up lagi. Pag hindi makakapasok, yung ang pinaka-foundation ko din is feeling ko yung pagiging loyal ko sa kanila, pagiging honest.
Honest. Nag-build talaga ng trust sa akin sa trabaho. Tapos continuous learning, hindi lang sa challenge natatapos yung mga learnings. Kasi mismo actual, pag nandyan ka na, may isip mo na, teka, hindi ko to alam. Kailangan, hindi lang kay coach, coach, paano to? Kailangan sa sarili mo, mag-ano ka rin eh, mag-aaral ka, titingin ka. Mm-mm. Marami namang tutorial sa mga sa YouTube, mga ganyan. Tapos sa mga group, and then sa mga website, yun lang, everyday ko, natingin ng mga hiring. Yes. Sa akin in-applyan, hindi siya bookkeeping, pero kasi may tools doon na ginagamit ko sa isang client ko. Tinry ko lang din mag-apply. Nag-reply din sila. Oh, Kasi ako talaga, gusto kong malaman kung napapansin ba yung proposal at resume ko. Para kung hindi, ay may dapat akong baguhin, baka may kailangan gawin. Ayun. grabe, sobrang confident mo na ngayon Oo nga, compared noong coach. una. Oo, Grabe, laki ng pinagbago mo. oo, coach. Yun din sabi ko sa husband ko, sabi ko parang iba na rin yung confident ko pag nag-apply ako, pag Mm-mm. nakaka-client. Ramdam ko. Promise. At At saka kanina, nabanggit mo, dati, kahit wala kang experience, ina-applyan mo, di ba? Tapos, ngayon, ay, pag nakikita ko yung job post, ay, may experience ako dito. Di ba yung shift na walang experience, meron na ako dito. Parang, isang lang din advice ko, kung wala ka pang experience, tapos nag-take ka ng challenge, kasi nang ginawa ako, mm-mm. wala akong experience sa online work sa virtual bookkeeper. Pero after the challenge, sinasabi ko sa sarili ko, kahit sa client ko, may experience ako. Kasi Yes. ako na siya actual. Kaya, Mm-mm. pad, Yun, totoo yun. Kasi yung gagawin mo dun, yung ginawa natin sa challenge, actual talaga yun. yun na. As in, real client talaga yun. Iba lang yung name. Okay, thank you so much, Nestle. I'm so happy and so proud of you. Natutuwa ako sa sobrang laki ng shift na nangyari sa iyo in terms ng yung the way you talk, yung energy mo, as in the way you share your experience, ganyan ganyan. Na-amaze ako sa iyo. Parang na-inspire ako today na mag-send ng proposal. Coach, Hindi na ako, alam mo ba, hindi na ako nag-open ng OLJ. baka Oo. Diyos ko. As in, hindi na ako nakapaghanap ng client since 2024 or 2023. Ganun. Ang nakukuha ko na lang client ngayon is yung mga nagme-message sa akin. So, alam ko na gusto nila ako. So, pero kapag yung ako mag-a-apply, hindi pa, hindi pa. Okay, thank you so much. So, kapag nagustuhan, alam ko, magugustuhan nyo kasi nagustuhan ko yung story ni Nes. If nagustuhan niyo yung story ni Nes, let us know sa comment section. And kung meron kayong nakuhang words of wisdom or advice from her, let us know then. So, that's all for today and I hope to see you again next week sa channel ni Kaji. Bye!